So now, when we receive our Lord sa ating kamay, paano ba natin siya, no, aalagaan na hindi siya mahulog? Imagine, ang tinanggap mo ay hinahawakan mo ay ang baby Jesus. At nahulog mo siya. In reality, kung hawak mo yung anak mo at nahulog, ano bang pakiramdam mo? But then, these things, napakalungkot. Marami ang hindi aware nito. The Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, Kapitulo 14, versikulo 12 hanggang 16, at 22 hanggang 26. Papuri sa iyo, Panginoon. Unang araw ng pista ng tinapay na walang libadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa? Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad, pumunta kayo sa bayan, may masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin niyo sa may-ari, ipinatatanong po ng guro kung saang silid siya maaring kumain ng hapunang Pampaskwa. Kasalo ng kanyang mga alagad at itinuro niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin. Nagtungo sa bayan ang mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat, gaya ng sinabi niya sa kanya, at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Samantalang sila ay kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan. Wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan
ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng isang himno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga Olibo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. So, isang mapagpalang first Sunday of the month po ng June sa ating lahat. Sa araw na ito ay solemnity of the body, the most holy body and blood of Christ or Corpus Christi. Una-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating butihing Panginoon, sa ating pong may kapal, sa pagkakataong ito na ipinagkaloob niyo po sa atin upang tayo po ay makapag bahagi ng kanyang mabuting balita. At ako po ay nagpapasalamat sa lahat nating na mga masugid ng mga taga-subaybay, sa mga taga-suporta ng ating munting channel na ito. Sa lahat, sa mga bago nating subscribers, marami pong salamat sa inyo. Today is the feast of most holy body and blood of our Lord Jesus Christ or Corpus Christi. O ano ba kahalaga ito para sa atin na being Catholic, ano? Kasi marami sa atin tumatanggap lang, but then hindi natin alam, no? Kung ano ba ito kaimportante sa ating buhay, lalo-lalo sa ating spiritual na pangangailangan, no? O spiritual na buhay. So the Holy Eucharist, sinabanggit na ng ating mga kasamaan, ay marami ang hindi naniniwala dito. The real presence of our Lord. But there were manifestations, experience sa buhay, how this make us, our life, no, especially change. Kung titignan natin ang pagtanggap ng natin sa ating Panginoon, His presence, the Eucharist, ay nahilag tulad natin, no, yung pag-receive natin by mouth or by hands. Yung bang hawak mo yung bata, no, yung anak mo maliliit, hawak mo siya. How we care the child para hindi siya mahulog, no? So now, when we receive our Lord sa ating kamay, paano ba natin siya, no, aalagaan na hindi siya mahulog? Imagine, ang tinanggap mo ay hinahawakan mo ay ang baby Jesus. At nahulog mo siya. In reality, kung hawak mo yung anak mo at nahulog, ano bang pakiramdam mo? But then, these things, napakalungkot. Marami ang hindi aware nito. It seems that parang ordinaryong tinapay lang, no, ang tinanggap. Pagtanggap, yung iba nakatalikod, minsan naghahabulan pa ng pari or ng Eucharistic minister, no? Kasi hindi sinisubo, hindi kinakain. And na-share ko rin ito that one time, no? Hindi ko maano sa sarili ko na yung bang pagtanggap sa ating Panginoon tapos babalutin mo lang ng paper towel or papel. Although na ang purpose is good, but the process, no, ng pag-care
ay hindi tama. Di ba? Tapos ilalagay mo lang sa bulsa mo, wala siyang sariling lalagyanan. How could you imagine na yung anak mo, di ba? Balutin mo lang ng papel. Tapos ilagay mo lang kung saan tabi dyan, no? So ito ang hindi nakikita ng marami at hindi nafi-feel. And then how we are worthy, no, to receive sa kanya. Kung makikita mo ang haba ng pila ng mag-communion, lalo na sa mga rural areas, no? Sa barangay natin, pag nagmisa, pero ilan ba dyan ang nakapag-confess? Nakahingi ng tawad sa ating Panginoon. I can still remember na yung kamag-anak ng nanay ko is Eucharistic minister. Siyempre alam niyo yung mga tao sa barangay, sa amin, sa lugar namin. Ay may pumila na mga communion. Hindi niya binigyan. Alam niya hindi nagko-confess Hindi pumunta sa simbahan para magkumpisal Pumupunta lang, nagsisimba nga, nagko-communion, pero hindi nagko-confess. Hindi niya binigyan. Siyempre, yung pare, is the priest, siyang nagbigay. But then, kung naintindihan lang natin how very important these things is, yung paggalang, yung respeto, galang, o anong masasabi natin, because He is the Lord of Lords, King of Kings. Diba? Pero, feeling natin, ng karamihan ay, dyan ka lang sa tabi, nandyan ka lang sa tabernacle, dyan ka lang, wala, no? Pagpasok sa simbahan, nagkikwentuhan pa nga instead na magbigay galang, no? Pumapasok tayo sa simbahan, mag-attend ng mass, ang karamihan, minsan, ang na-expect, ang magandang humili, yung mai-entertain ka, but din nakalimutan na ang focus, ang focal point ng celebration is yung ating Panginoon. Diba? But din dapat we should open our minds, no? Lalo lang ng ating mga puso, how we can receive, no, sa ating Panginoon. His presence is really nandyan sa Eucharist. At tanong ko muli, how we are worthy. Tatanggap tayo sa Kanya. Ikaw, halimbawa, bibili ka ng tinapay, ilagay doon sa supot na nilagyan ng isda. Makakain mo ba? Di ba? Ilalagay mo lang doon yung tinapay, nakakainin mo sa supot na marumi. So, ganoon din ang ating Panginoon. Tatanggapin ba natin siya na tayo ay hindi nakapaghingi ng kapatawaran? So, sa araw na ito, sa Feast of Corpus Christi, ng katawan at dugo ng ating Panginoon, ay sana we should know the importance, no, ng ating pananampalataya, no, about His presence. Ayan, nabanggit ni Marix, 30% na lang naniniwala. Diba? So,
Mga kapatid, this time isi-share ko lang itong napakagandang commentary or homily from the Church of Archdiocese of Miami. Babasahin ko lang, napakaganda because I was nahagilap ko lang ito, nahagip ko lang. But din napakaganda that sabi dito that sa bawat selebrasyon natin, no? In every celebration sa Eucharist, ito po ay ang memorial of Christ's sacrifice, no? Today, ang ating simbahan ay it draws attention to the connection between Christ's sacrifice and the Eucharistic sacrifice. Every time na mag-celebrate tayo sa Eucharist, ay inaalala natin, no, the love of God for us manifested in the passion, death, and resurrection ng ating Panginoong Hesukristo. So, when Mark ay nagsulat nitong gospel, the community was a mix of Jewish and Gentile members. Thus, the narrative includes some tradition of Jewish rituals and some Christians' adaptation of the original Jewish rites. Examples of these are the Feast of the Unleavened Bread and the Passover Lamb. The words and actions of Jesus within the celebration of the Passover meal ay nagpapakita ng transition to a new covenant. The new covenant is the sacrifice of himself for love of humanity. His blood shed for many alludes the ancient rite of Exodus chapter 24 verse 4 to 8 and points to the new community that will be born out of his sacrifice. So, napakaganda mga kapatid, no? And then sa reading natin today, it gives us ng tatlong mensahe. Una, Christ is the Messianic King and priest of the new covenant. And pangalawa, Christians are called to live the meaning of the Eucharist by serving Christ and those who hunger for food or for a dignified life. At ang pangatlo, when the great Amen at the Eucharist, Christians say yes to the entire body of Christ. This includes Christ's real presence and the sacrament, but also in all those around us. Through the Eucharist, we become one with Him and with one another. Paano pakaganda, no? So, how can I be bread, no? Or paano tayo magiging tinapay for someone who needs ng ating tulong, no? And pag sinabi nating amen sa katawan at dugo ng ating Panginoon, ay wini-welcome din natin yung mga taong na hindi natin nagustuhan o may masasamang feeling tayo o may ibang hindi natin nagustuhan sa kanila, no? Mga kapatid, remember that ang ating Panginoon umakyat sa langit, but He is here. May iniwan siya para sa atin na dapat natin pahalagahan, no? At isabuhay.
So yun lang po mga kapatid. Marami pong salamat at maraming salamat din sa Panginoon, no, that He give us this time na maibahagi natin kung ano siya kahalaga, no, sa ating buhay. Today is first Sunday, so sana naway ang buong pamilya ay makapagsimba, makipag-partake, no, sa bangkete ng ating Panginoon at tanggapin natin siya ng buo, no. Not only na nasa isip lang natin, but we have to receive Him dito sa ating puso. Because kung wala ito, no, hindi dito nanggagaling yung pag-receive natin sa Kanya, ay wala rin, no. Walang kabuluhan mga kapatid. It really comes from the heart na handang-handa natin siyang tanggapin. So yun lang po mga kapatid at marami pong salamat sa mga bago nating subscribers. May mga subscribers tayong bago. Marami pong salamat sa inyo, sa lahat ng sumusuporta at tangkilik sa ating munting channel na ito. Marami pong salamat sa inyo. At naway ang banal na Espiritu, ang Panginoong Hesus, na ang kanyang presensya ay nasa Eucharistia, ay sana'y gagabayan tayo, ang buong membro ng ating pamilya. Ilayo po tayo sa anumang kapahamakan, sa anumang mga sakit, sa lalo-lalo na sa buong membro ng ating pamilya. At I would like to thank sa lahat na nagdasal, no, for your prayers about sa atin that when I almost lost my life. Salamat Lord. Panginoon, salamat that give back my life sa nangyari sa akin na, you know, sana or ngayon siguro hindi nyo na ako makakasama if will ng Lord. But then, hindi pa niya will. So, nandito tayo, magkasama muli. So, marami pong salamat sa inyong mga prayers. So, sa muli ay solemnity or feast of the most holy body and blood of our Lord Jesus Christ, Corpus Christi. Happy feast at happy Sunday sa ating lahat. At wag lang po nating kalimutan na kumapit ka po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Marami pong salamat at God bless po sa ating lahat. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Spirit of wisdom and understanding, enlighten our minds to perceive the mysteries of the universe in relation to eternity. Spirit of right judgment and courage, guide us and make us firm in our baptismal decision to follow Jesus' way of love. Spirit of knowledge and reverence, help us to see the lasting value of justice and mercy in our everyday dealings with one another. May we respect life as we work to solve problems of family and nation, economy and ecology. Spirit of God, spark our faith, hope, and love into new action each day. Fill our lives with wonder and awe by your presence, which penetrates all creation. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen.